Kamara, nakahanda na ang kanilang mga nominee sakaling palaring magkapwesto bilang party list group. First nominee ang dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Ayaw na. Takot na tumakbog senador. Abay, nakatatlong termino na to eh. Puro talo. Ha? Si Colmenares. Di ba? Eto pa. Halos lahat to. Sige, tuloy. Na Carlos Zarate, Ferdy Gaite, Eufemia Colyamat at Cristina Conti. Tatlong kandidato rin ang pinangalanan ng partido na tatakbo sa Senado. Kabilang si bagong alyansang Makabayan chairman na si Teddy Casino, dating Gabriela Party List Representative Liza Masa. Ano, tatakbuhin ninyo? Ulitin nga natin. Ano tatakbuhin nito mga to? Yung kandidato rin ang pinangalanan ng partido na tatakbo sa Senado. Kabilang yan, si Casino. Naku, Diyos ko po. Si bagong alyansang Makabayan chairman na si Teddy Casino, dating Gabriela Party List Representative Liza Masa at Naku, Diyos ko po. Mga yan, senador naman daw. leader na si Amira Lidasan. Amira. Tututukan raw ng bayan muna ang paglaban sa katiwalian. Kahit na napakalinis ng aming record sa usapin ng korupsyon, naging kalaban ng mga kurap ang bayan muna. Kung kurap ka, lagot ka sa bayan muna. Nox. Talaga ba? Suma total, nasa 11 senatorial candidates ang isasabak ng Bayan Muna at iba pang progresibong grupo na bumubuo sa Makabayan Coalition Kumpleto, mga kababayan, ha? Kumpleto. sa susunod na eleksyon. Bukod sa kanila, nagpahayag na rin ang intensyong tumakbo ang Diyos ko po, parang awa nyo na. Baka pwede naman, no? Pwede ba? Diyos ko po. kapatid ni na Senator Raffy Tulfo at Congressman Erwin Tulfo na si Ben Tulfo. Tatakbo siya bilang independent candidate. Inanunsyo niya yan nang bumisita siya sa Marawi City kung saan siya pinanganak. Kaya kung magkakataon, tatlong magkakapatid na Tulfo ang posibleng senador sa susunod. Pwede ba? Pwede ba? Ano? Ba't hindi nalang buong pamilya lagay ninyo? Nampating talaga. Sunod na taon. Sa Liberal Party, susubukang bumalik sa Senado ni Kiko Pangilinan. Habang sa partido ni dating Pangulong Duterte, Kiko, Diyos ko, kasama mo na naman si Mega, mangangampanya. Sige, tuloy. na PDP, tatlo naman ang inanunsyong kandidato. Kabilang ang re-electionists na sina Senator Bongo at Ronald Bato de la Rosa at ang action star na si Philip Salvador. Anak ng inang-inang. Wala kang mapili sa tatlo. Lahat panapon. Lahat panapon, mga kababayan. Bongo, Bato. Itong mga ito, tumatakbo. Hindi para sa bayan to, para kay Duterte. Kay Duterte. Kay Duterte lang to. Anak ng pating talaga, Nagbabalita mula sa frontline. Siya pa to. Oy, hindi ka ba tatakbo, baste? Anak ng pating. Ayaw nyo iboto to? Boto nyo. Para may mukhang sanggano sa Senado. Ay, nako, patawa na lang talaga naman. Yan Enriquez, News 5. Di ba? Eto. Diyos ko, eto. Nakikita nyo to? Eto, tropa ni Digong to. Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Yan ang binigyang diin ni Justice Secretary Boying Remulla matapos aminin ni Yang sa pagdinig ng Senado kahapon na siya ay isang Chinese. Bukod daw sa kasong paglabag sa immigration. Ayan na. Ito mga kababayan. Sa totoo lang, marami tong ginawang kasalanan dito sa atin. Tapos kung i-deport lang ito mga kababayan, so quits na, ganun ba yun? Di pwede. Di pwede, no? Puro basura, sabi ni Barrera. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, marami naman magagaling sa Kongreso. Kaya lang, alam nyo, hindi sila kilala, no? Sa Kongreso, ngayon nakikita natin, no, kapag ka nagkakaroon ng mga hearing sa Kongreso, nakikita natin yung mga huset, mga talino, no? Di ba? Ang dami doon mga husay. Kaya lang takot silang tumakbo kasi hindi sila kilala. Kaya yung mga tumatakbo paulit-ulit na lang kasi sila lang yung kilala. Malalakas ang loob nila. Pero nako, mga kababayan, kahit tatlo na lang ang matirang senador sana. Di ba?
Itong gago na to, mga kababayan, nakikita nyo to, gago to ha. Kapatid to ni Michael Yang na economic advisor ni Digong. Pakinggan ninyo. Hindi raw muna ipadedeport ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Yan ang binigyang diin ni Justice Secretary Boying Remulla matapos aminin ni Yang sa pagdinig ng Senado kahapon na siya ay isang Chinese. Bukod daw sa kasong paglabag sa immigration law, sasampahan din siya ng mga kasong kriminal. Yan, dapat lang, wag nyong paaalisin ng bansa, wag nyong i-deport yan. Basta-basta. Abay, absuelto kagad yan. Sa Senate hearing kahapon, naisiwalat na walang hawak na Philippine passport si Yang at pineke niya ang kanyang Filipino birth certificate para madali siyang makapagnegosyo sa bansa. Alam nyo na, di ba? Alam nyo na. Saan ba namimeke ng mga birth certificate? Di ba sa Davao? Sa Davao na na pinamumunuan ng mga idol ninyo. Ha? Ng mga idol ni Roque, di ba? Sa Davao. Mga kababayan, namimeke, ang daming pineke na birth certificate. Bakit nakalusot yan? Aber? Sinabi rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na may kinalaman sa mga pogo sa bansa si Yang. Ang pinaka-convenient talaga i-deport May kinalaman sa pogo. May kinalaman sa pogo. Etong si Yang, etong kapatid, at economic advisor uli ni Digong. Tapos sasabihin nyo, walang kinalaman si Digong. Si Digong, hindi alam yan. Naniniwala ba kayo doon? Sige, tuloy. Drop lahat ng cases. Kaya lang, what will it solve? It will not solve Correct. anything at all. Kailangan talaga malaman natin kung hanggang Dapat saan lang, yun. talaga, tama ka dyan, ha? Tama ka dyan, Boying. Dapat alamin natin kung hanggang saan yung kanilang mga connection at mga pinagkagawa dito sa bansa natin. Alam niyo kung hanggang saan yan? Alam niyo ibig sabihin nung sinasabi ni Boying na hanggang saan yan? Hanggang kay Digong yan. Hanggang kay Digong yan. Tuloy. Talaga, it has to go with punishment para hindi maulit. Correct. Nasa kustodiya ngayon ng PAOK si Yang matapos maharang sa NAIA noong nakaraang linggo. Ngayon po ay meron siyang mga pending cases sa Bureau of Immigration. Meron siyang deportation case for misrepresentation and undesirability kasi doon po sa investigation nakakita po ang PAOK at ipinadala po ito sa Bureau of Immigration ng information na gumagamit po siya ng identity ng isang Pilipino doon po sa mga business transactions niya. And he is actually a Chinese na. Grabe, mga dokumento niya para makapagbukas ng mga negosyo at transaction sa lahat. Gamit-gamit peking mga dokumento na gawa-gawa lang. Sino kaya pumeke dyan? Diba? Sa Davao yan. National. Sinisilip na rin ng DOJ ang mga negosyo ni Yang. Sa intelligence report kasi ng PAOK, napagalamang may underground pogo operation sa kanyang steel company. Parang sa palabas, mga kababayan. Kita nyo? Parang sa palabas lang. May napanood ako ganyan-ganyan, eskwelahan. Tapos sa likod, pogo pala, mga kababayan. Front lang yung eskwelahan. Tapos ang ginagawa nila, pogo talaga. Grabe, matindi. Parang ganun-ganun parang ganun na ganun. Our beloved Boss Mike Cervera.